'Di ba po, hindi na magiging mandatory yung grades 11 and 12, depende na lang dun sa estudyante. So ano na po ang magiging pagkakaiba dun sa curriculum ng mga estudyante ngayon and in the future if ever this bill will become a law? Para maliwanag rin po tayo, pagdating ng grade 10, ang sinasabi natin, may graduation ang lahat ng estudyante. Pagtapos ng grade 10, doon na po pipili ngayon yung estudyante. Ano ba ang gusto ko? So pagka-graduate mo ng grade 10, pili ka na. Gusto ko bang magkolehiyo o hindi? O gusto ko ba yung tech-voc track? Kung pipiliin mo ang kolehiyo, kailangan ka mag-grades 11 and 12, pero yung curriculum mo sa 11 and 12 will now be manageable, reduced to the mandatorily to the general subjects in first year college. Kung gusto mo mag-tech-voc, pupunta ka naman po sa tinatawag naming industry-driven curriculum approved by the industry boards but regulated by the TESDA. Pero may addition po kaming gustong isama at mamaya po ay siguro kasama sa committee amendments. Pag-graduate mo ng grade 10, ang bawat estudyante na gustong kumuha ng tinatawag na honors exam, pwede siyang kumuha nun. Pag pinasa po niya yun, accelerated po siya. Pwede na siyang dumiretso ng first year college, hindi na siya kailangan dumaan ng grades 11 and 12. Again po, nabanggit rin po kanina, may mga international commitments or whatever na yung grade 11 and 12. Hindi po natin tinatanggal yung commitment na yan. Nandiyan pa yan. Pero ina-accelerate natin yung mga gustong pumuntang kolehiyo at binibigyan natin ng iba pang pathway yung iba. Kasi importante na rin po talaga yung tech-voc. Pero yung tech-voc na pinoprovide natin ngayon, Honorable Manuel, alam mo yun, ang binibigay natin, karamihan, NC2. Pag nagtapos ka ng grade 12 tech-voc track, ang binibigay natin, NC2. Ano ibig sabihin ng NC2? Sa ilalim ng Philippine Qualifications Framework, ang NC2, novice. Maliwanag nakasulat, tayo po nagsulat nun. Pilipinas yung nagsulat ng PQF. Nakalagay doon, pag NC2 ka lang, kailangan mo pa rin ng guidance. Hindi ka pa rin expert. Kailangan may sumusubaybay sa ginagawa mo. Novice ka lang. Imagine, pinangako natin sa estudyante, mag-grade 11 and 12 ka. Pag-graduate mo, either job ready ka or college ready. Sa pareho po, mukhang nagkulang tayo. Yung pa lamang sa NC2 na binibigay natin. Karamihan po NC2. That is why gusto natin, industry-driven curriculum, enterprise-based. Of course, mayroon pa rin dyan functional literacy para masigurado natin, umabot naman siya NC3, NC4, or PQ5. Pag dumating ka po ng NC4, diploma na po yun. Under our ladderized education law, which we passed in 2014, you can go straight to college under the ladderized education program. Okay, thank you, Madam Speaker. Hearing that response, dahil ang mangyayari na ay yung mga gustong magkolehiyo eventually, sila na lang yung kinakailangan na mag-take ng 2 years na pre-university program. Hearing that, Madam Speaker, as youth representative, well, I have to be honest na sa ngayon po, kung ganun ang magiging itsura, ang magiging default po talaga na pagtingin dyan ng ating mga kabataan ay habang meron po tayong mga pinapangako na mga pag-aayos din naman, pero kung sa bilang ng taon na kukunin nila, parang ganun pa rin ang mangyayari as compared sa ngayon. So, when I heard, Madam Speaker, yung tungkol dun sa possibility na halimbawa may paraan para ma-exempt, gusto ko magpalalim po dyan, Madam Speaker, ano po yung itsura po nun? Again po, no, yung honors exam, ipapaubaya po natin yan sa DepEd at sa CHED and the universities and colleges. Because sila po ang makakapagsabi kung ano yung competencies, kung ano yung kinakailangan ng isang learner para makalakbay siya ng 4 years o 3 years o 5 years sa kolehiyo. Siguro po, Honorable Manuel, we can both agree that we should leave that to the experts. Hindi naman po para sa policy makers dahil mas may dalubhasa sa atin. Let us give them the general framework na may honors exam
but let us leave it to the experts to be able to formulate ano yung honors exam po na yan. And again, Honorable Manuel, in a way, tama rin po kayo. In terms of length, nandun pa rin yung 11 and 12. Totoo yan. Pero, sa isang banda, hindi na po siya magiging una as unfair as it is now. Because right now, napakaraming tracks, napakaraming strands. Tapos, katulad ng binanggit ko kanina, Honorable Manuel, marami sa ating mga kapwa Pilipino, gusto nga nila maging ininyero. Pero kung hindi ka nag-STEM, strand, meron kang additional na bridging subjects na pinapagawa ng ibang universities and colleges. So instead na pinaiksi natin, pinahaba natin, pero dito, sa sinasabi natin, unang-una, hindi man natin napaiksi yung basic education, pero since ang laman po ng 11 and 12 ay yung general education subjects, mababawasan natin yung first year college subjects at mababawasan yung taon niya sa kolehiyo. Doon naman po tayo makakatulong sa pamilyang Pilipino. Pero sana rin po maintindihan natin, especially in light of the international assessment exams, our own assessment exams, for now, maganda pa rin po talaga na masigurado natin yung functional literacy. Talagang meron talagang meron tayo po nagkulang sa kabataang Pilipino. Ito yung pagkakataon natin na makapag-focus tayo hanggang grade 12, doon tayo sa functional literacy. Thank you, Madam Speaker. Kasunod po tungkol naman sa paghanda para sa trabaho dahil isa rin ito sa mga nakikita nating naging we can call it a failure ng K-12 program. Pinangako yung pwedeng maging college ready, job ready, or meron pa nga maghanda para magnegosyo, ganyan. Pero it's sad, Madam Speaker, na ayun, inabot tayo ng ilang taon, no? Hanggang sa finally, no, ay na-realize natin na yung original na gustong mangyari ng K-12 when past many years ago ay hindi naman pala nagbunga. And at least, Madam Speaker, na-acknowledge po ito, no, sa committee natin on basic education. Kaya ngayon ay meron tayong pinag-uusapan na ganito. Ano yung mga pwedeng pag-aayos natin. So kung dun sa job preparedness, Madam Speaker, ano po ba yung mga binanggit na dahilan or often cited na mga reasons bakit hindi nag-employ yung maraming mga kumpanya nung mga nagtapos naman na ng senior high school? Una po, doon tayo sa functional literacy. Kaya kailangan talagang palakasin yun. At sinabi natin, kahit mag-tech voc track ka, ibig sabihin sa TESDA ka na industry-driven, ay sisiguraduhin po natin na meron pa rin functional literacy courses po doon. And required naman po siya until now. But of course, mas maiksi na. Pangalawa po, ang binibigay po natin, pag-graduate, nabanggit ko po ito kanina, ang binibigay po ng TESDA, pag-graduate ng grade 12 ng mga nasa tech voc track, karamihan po, NC2. Yun ang totoo. Karamihan NC2. Pag tinignan po natin ang ibig sabihin ng NC2, sa ilalim ng sarili nating Philippine Qualifications Framework na ang gumawa, NEDA, DepEd, sila rin po gumawa eh. TESDA. Pag tinignan po ang ibig sabihin sa Philippine Qualifications Framework ng NC2 na binibigay natin sa grade 12 Tech Voc graduate, hindi novice pa rin. Nakasulat po doon na kailangan subaybayan pa rin siya sa trabaho niya. Hindi siya considered na expert na sa ginagawa niya. Sa proposal po natin, gusto natin industry-based curriculum, approved by the industry boards, at enterprise-based na siya. Meaning, makaka-immersion ka na kaagad sa iyong eskwelahan, sa industriya. Para kasi ang skills po, ang pag-acquire ng skills, ang sabi po sa atin sa committee, kung maalala mo, Honorable Manuel, karamihan dyan, it's practice, practice, practice eh. Talagang kailangan ginagawa mo eh, para matutunan mo yung competency, para mag-graduate ka to higher levels of competencies. Gusto natin, at nakasaad ng malinaw po sa bill na ito, umabot NC3, NC4, at PQ5. Pero NC4 po, sapat na po yan dahil diploma course yan, at diploma degree na rin po yan,
At diploma po makukuha mo dyan under the Ladderized Education Law which we passed in 2014 ay makakaano ka na rin po, makakadiretso ka na ng kolehiyo.